Ako nga pala si Sergeant Richie Villar, 885-000 Infantry Philippine Army. Dati po akong CAFGO nung 2000 hanggang 2009. Nagsisimula po ako nung na makakuha ng information nung 2002. Bali, nakita ko yung mga kasamahan ko noon, pinakausap ko sila. Tapos, iniinganyo ko sila na magbalik loob sa gobyerno. Pero yung iba, nagalit. Yung iba, wala lang. Kaya, tinutulungan ko lang yung mga kasamahan ko doon sa detachment. Kasi yung mga senior namin, magaling din sila. May karanasan din sila. Ayun. Pinagtagpi-tagpi ko lahat. Noong 2004, kasagsagan ng presidente pa noon si Erap. Gloria na yan, yung 2004. Ay, si Gloria, yung encounter ng Abu Bakar. 2000 kami yun. Erap yun. Naiyak ako doon, sir. Kasi Dahil? noon, sir, may kupon pa man. Yung parang bigas ng sundalo, bigay sa amin. Kasi mahirap man talaga kami. Yung mga kapatid ko, yung bigas na binigay ng sundalo, bibinta sa akin. Dalhin ko, sabi ng mga kapatid ko, maganda pala mag-CAFGO. Kasi noon, sinabi man nila na yung CAFGO daw, sir, yun daw ang mauna sa gera. Mali pala. Kung totoo lang na, kung hindi totoo na sinasabi ng tropa noon na mauna, ganito pala yan. Kung isa kang CAFGO, tapos taga rito ka, ikaw yung guide, hindi yung ikaw mauna. Ikaw yung tagaturo kung saan papunta itong daanan na to, kung sino ba yan. Ako, sir, pagka 2000, yung na-enkwentro, hinaras nila kami. Parang doon na ako nagalit. Sobrang galit ko na sa kabila. Kasi unang encounter, natamaan yung classmate ko. Pangalawa, sinabihan ko yung, sir, 72nd pa dati, na mayroong haharasin na detachment. Ayaw na nila maniwala. Kasi, sir, may contact din ako sa loob. Malalaman ko kung saan kung anong gagawin nila. Kasi hindi man niya alam na CAFGO ako. Yung nasa isip ko noon, sir, kahit CAFGO ako, sir, ang nasa isip ko, sundalo ako. Hindi ako CAFGO. Yun ang nilalagay ko sa isipan ko. Nung namatayan na kami. Kasi masakit yun. Yun, naharas naman yung bituan. Detachment, yung pison. Doon, nagkakaso na rin yung officer. Dahil sa sir, napasok ko pala, sir, pison. Nakita ko man talaga yung maraming baril. Paano? Pison, sir, bituan. Ngayon, sir, dinala ko si Sir Tayaban. Sabi ko, sir, maraming baril doon. Ayun, pinuntahan talaga namin. Doon, nagkakaso sila. Narilib na si Lieutenant Tayaban pa noon. Tapos, naharas naman yung detachment. Kaya, sir, ang importante sa detachment, tama talaga yung ginawa na 3 pins. Lagyan ng mga sandbag. Kasi kung wala yun, sir, siguro ubos kami. Bakit? Gaano ba katindi yun? Gaano yun? Kasi, sir, kung unang attempt, alas 4 ng madaling araw, sinagasaan ng yung sasakyan, weapon dito sa kabila. Sadam. Yung Sadam, sir, isang Sadam at isang jeep, isang elf yung mara sa amin. Oh, dami nun. Natake talaga nila. Kasi mayroon mang sir, ang baba ng detachment, sir, mayroong piyesta, may disco. Sinabayan nila yung disco. Yung kasama namin sa baba, yung security ng disco, saka yung mga tanod, kung wala sila, sir, hindi man siguro hindi man nila mapasok agad yung detachment. Bali, yun, sir?
5 ang patay ng kabila, marami, mga 12 siguro yung baril. 12 na baril, pero kasali na yung ano, yung 45. May babae. May ano, may kamag-anak din ako doon, nasali. Wala man tayong magawa kasi enkwentro man. Doon sir, parang napagtanto ko na ganito talaga ang buhay ng NPA. Haras lang ng haras din nila nakikita na kung sila lang siguro yung nagiging kami, yung kapgo, tapos kami yung doon sa labas, malalaman nila kung gaano rin ka-force yung sa loob ka. Kasi depender. Sige nga, gaano kahirap yung depender? Kasi, sir, di ba, maliit. papalipad sila na ano, hindi ka makatakbo ng ano. Buti na lang sir, yung ginawa namin na detachment doon, mayroong running trenches na hanggang dito sir. Kasi doon sa tulunan, sniping ka talaga ng kung DNPA, MI. Yun ang palaging naghaharas doon. Hanggang sa, hindi ko nga ano sir, kung bakit ngayong ganito na, naging peaceful na yung area. Kaya nga sinasabihan ko yung mga dating yung separate na ngayon, na kahit hindi na kayo nagpa-separate na kayo, huwag nyo isipin na hindi na kayo kasapi sa pagiging army. Papasok kayo sa gusto nyong pasukan. Huwag lang yung masama. Kaya ngayon sir, kung mayroong mga na medyo bata pa, magsikap lang sila sir. Magsikap. Yung mga ko nga sir, pinapaaral ko ngayon. Kasi ano ka ngayon, kadre ka na? Yes sir. O sige nga. Bali, ang detachment ko sir, 4 yung pinapaaral ko ngayon. Yung mag-aral sa araw, pag sa gabi, mag-duty. Kung medyo alanganin sila mag-uwi, basta wag lang mag-inom. Yun ang pinaka-importante sa kanila. Kaya, sinabi ko rin sa kanila yung karanasan kong pagiging kapgo na wag naman kayo maging abusado kasi sundalo pa rin kayo. Ako yung tatay nyo, sundin nyo yung inutos ko kasi ako, ini-encourage ko rin sila sir na bago ako naging sundalo, naranasan ko yung naranasan nyo. Mas maganda pa nga yung ngayon. Kaya ngayon sir, kung yung mga pumapasok ng sundalo, na kadalasan sir, mga dating kapgo. Kasi sanay na sa hirap. Yes sir. Ikwento mo nga gaano kahirap yung hirap ng kapgo ng panahon mo. Nung kasagsagan ko sir, kasi 15, ano man yun, 1/3, 2/3 man ang duty noon. Pero dala-dala namin yung baril. Kasi bawal man iiwan yung baril noon. Bali, ang ano sir, ang kahirapan ng noon sir, mas okay ngayon. Kasi noon sir, ang hirap ng kasi 1/8 lang yung sahod. Oo. Tapos yun ang yung naabutan utang mo sir, yes sir, yung ano mo, yung utang mo, lagpas pa sa 1/8. So mahirap mag-divide. Paano mo pinapagkasya nun? Ang ginawa ko sir, kung ako yung magkipi, gahanap talaga ako ng mga gulay lang talaga. May may kadri man talaga na ayaw ng mga ganyan. Ang ginawa namin, kung may mag-absent, doon namin ititira yung yung ulam. Kasi noon sir, yung detachment noon, 2 man yung sundalo. Bali, body system noon. Ngayon, hindi naman. Kaya, mas mahirap noon kaysa ngayon. Kaya yung mga ngayon, maswerte na sila. Kasi yung sahod nila ngayon, 12,800, 12,500. Kasi mayroon mga binibigay ni President. Gaano kahirap yung maging guide din noon? Kasi ang kapgo noon, ginagamit kayo gilang guide eh. Hanggang ngayon naman. Oo sir, pero ang sabi kasi ng iba, kung ikaw ay magiging guide, sabi nila ikaw yung paun. Yung ikaw ang nauna. Hindi. Kasi maraming bisis na ako nakasabay ng sundalo. Masaya pa kami sir pag isasabay kami ng tropa. Dahil? Kasi kung ano yung makakain nila, makakain namin. Tapos, pag mayroon silang sobra na supply,
yung dilata, mga pagkain nila, bigyan nila sa amin yan lahat. Kaya mag-agawan kami kung sinong sasama. Ganun ba? Kasi yung 1/8 mo noon, magkano ba isang kabang bigas noon? Mura pa nun, sir. No, 15. 15 pa ang kilo nun. Ngayon, mahal na. Grabe yung nangyari. Basta sir, ang sa amin noon, mag-agawan kami. Ganun ba? Kung, sinong magsama doon sa patrol, yung may operasyon. Magtanong din kami, ilang araw, sir. Sir, ang dinadala ko lang, 2 t-shirt, 4 na brief, saka yung lang, para magaan lang yung dala ko. Tapos, yung sundalo na medyo nabibigatan, sabihan ko na, sir, ako na magdala niyan. Yung gamit mo, sir, ako na magdala. Kasi, pag ikaw magdala sa gamit niya, pag may sobra yan, ibigay talaga sa'yo yan. Grabe naman ang buhay ng Capgo, no? Para kayong hindi naman namamalimos, pero para kayong kwan talaga. Sa akin, sir, pag may operasyon na medyo matagal-tagal, naipon ko nga yung 32 na dilata, sir, sa bag ko. Kasi ang sabi ng kasama namin, Sergeant, mag-ano ka ng doon, manok. Palitan mo ng dilata. Kausapin ko yung bahay. Dala ko yung dilata. Te, mayroon ba kayong dyan? Papalitan daw. Sabi, wag na. Yung ginawa ko, sir, sabi ko, sir, ayaw mo, sir. Sa'yo na yan. Siyempre, okay. Ginagamit ko na yung pagiging tagapagsalita noon. Pag makarating ako ng barangay, ako na maghanap ng manok. Para yung dilata, dalhin ko sa mga kapatid ko. Bali, 2 man kami na, sir, Capgo. Mag-classmate din kami magkapatid. Ilan yung kapatid nyo sa bahay, naiwan sa bahay? 3, sir. Babae. So, talagang kailangan nila yung suporta nyo? Yes, sir. Nag-aaral din sila. Yun, sinasabihan ko na lang na pag matagalan, kasi may matanggap. Sabi ko, pag namatay kami, hindi man kami, thank you. Kasi marami mang ibibigay. Yun, iyak naman yung kapatid namin. Sabi niya, magdasal ka. So, sabi ko, kung namatay pa ako noon na. Kaya talagang mayroon akong, guts. Kung ano yung gusto kong abutin ko. Ang di ko lang talaga maabot ngayon, sir, yung ma-promote. Kulang sa Dito ngayon, sa kaalaman. Yes, sir. Kaya, kung pagiging Capgo ang pag-usapan, mahirap na masarap. Kasi, mahirap pag wala kang mapagkitaan ng, sideline. Nagsa-sideline ka rin ba nun? Yes, sir. Mag-conductor ng truck. Kukonduktor ako doon sa amin. Magbubuhat ng Pero nung 2007, dito na ako sa area ng MIB. Marami na yung naibigay ko sa mga kapatid ko. Paaral ko na yung iba. Yung iba ayaw mag-aral, nagkasawa. Kapatid ko, nagiging Capgo hanggang sa nawala, nabalik na naman, hanggang sa naging sundalo na siya ngayon. Nawala? Sir, Missing? nag-awol, sir. Pagiging Capgo, pagka 2014, bumalik na naman siya. Pero ano naman yung sabi mo kanina, ano yung pinakadelikadong araw mo nung Capgo ka? Yung hindi mo makalimutan na? Yung sir, yung hinaras talaga yung detachment namin. Dahil 3 lang kami naiwan. Kasi, sir, namatay yung isa, natamaan sa paa, tapos ako, tapos yung nasa gate. Yung nasa gate, sir, hindi talaga nakaputok. Gate na guard nyo? Gate guard nyo? Yung guard namin, yung sa post namin. Kasi natabunan siya ng ng sandbag. Hindi na siya makagalaw. Ang ginawa niya doon, natulog na lang doon sa Habang nagpuputukan? Nagputukan, sir, hanggang nakuha siya, sir, yung kinuha na yung sasakyan. Dali halos mag-isa ka lang lumalaban nun? Sir, kasi may tama naman yung yung kasama ko. Matindi Sige, ikwento mo nga yan. Ang ginawa ko doon, sir, doon na lang ako nagtago sa simento ng ganyan, Tapos doon lang ako nakatutok. Tapos, presence of mind na lang.
Bahala na yung mga kubo namin na nasunog na. Ay, sinunog yung buong lahat, yung buong detachment nyo. O sir, pero hindi sila makapasok kasi ano man yun. Parang ano ba? Parang Vietnam. Maganda yung Maganda yung pagkagawa. pagkalatag nyo. Yes, sir. Tapos yung baril, ang trabaho ng kasama ko, load lang ng load. Hindi, akala ko mag-isa ka. May kasama ka na, dahil Tagalod lang siya, sir. yung sugatan. Yes, sir. Tagalod. Yung tinali ko sa paa niya, alambre. Yung tali na bakal. Tinalian ko lang kasi dito man taman. Pero hindi na bali yung bukog. Sandali, apang pelikula to. Di ibig sabihin, bagbag. Pinaikutan kayo. Yes, sir. Binabagbagan Ay, isa lang kayo. yung ano, sir. Hindi sila makaikot, sir, kasi parang isa lang ridge ba? Ah. Tapos daanan. Tapos pag aakyat sila dito, sir, isa lang talaga yung daanan nila. Dito lang sa center. Kaya yon, parang lamang ako doon. Pero lamang, sir, pero yung unang putok, sir, ganyan yung ano ko ba? Yanig ka rin. Oo, grabing nervyos ko noon. Yung nakaputok ako sa taas, doon na nagsimula. Anong baril mo ba? Garan, sir. Garan carbine lang yung nasa loob. Yung M16 sa ano lang kadre namin. Hindi ko rin nakuha. Basta lahat ng baril sa armory pinalabas ng kasama ko. Nilagay sa... So, dadalawa kayo, dumidepensa. Sir, oh. Mga estimate nyo, ilan yun ang palibot sa inyo? Mga 20 siguro katao yun, sir. Kasi Ano yun? isa lang man yung isang sasakyan kasi, sir, parang kaunti lang yung laman. Tapos yung isa, yun ang marami. Kasi ang ginawa nila, sir, may dala silang parang pang-cutting ng ano, sir? Ng barbwire. Yung gunting. Isa yung mag-cutting at saka isa yung magdepensa. Tapos sabay akyat. Tapos ang ginawa namin, ay yung detachment kasi namin, sir, hindi basta-basta may pasok nila. Kasi yung nakatanim doon, madridi kakao. Yung kahoy. Matibay-tibay yan. Dikit-dikit na ba? Hindi na nga makadiretso yung bala doon kasi dikit-dikit na yung ano namin. Matagal na detachment Yes, sir. yun. Dating detachment yun ng 27 IB sa Tulunan. Pero ano rin yun medyo dadalawa lang kayo, medyo. Oo, sir. Tapos yung naiwan ako, sir. Kapwa ko noon, sir, 2008. Naiwan na naman ako doon sa ano, sa area ng Agusan. Galit yung head namin, si Sir Alvarado. Kasi yung tropa, sabi ko, matutulog ako. Mayroon mang sagingan. Di ko alam, yung ingay doon, NPA na pala, sir, dumaan. Yung ano, yung? Doon sa sagingan, sir. Tapos, hinawal na kami, sir. Kinuha na yung mga kasama namin. Ako, sir, naiwan. Hindi sila nag-counting. Kaya galit si Sir Alvarado. Binalikan ako doon. Sabi ko, patay na siguro ako nito ba? Hindi ko man alam kung anong area yun. Kapgo pa ako noon, sir. 2008. Hanggang parang 2011 ba yung na-encuentro, sir, na kasi kaapa ko nung Si Lansang? Corpin. Corpin, kilala ko. Sino? Si Roy? Roy Corpin? Yes, sir. Port Company yun. Nagkita kami ulit, sir. Roy Kaanak ko, sir. Corpin, medyo matangkad. Matangkad, sir, na malaki. Sabi niya, sinabihan ko na, Si sir, Ranger. sir, Si company. Roy yun. Kilala ko yun. Port yan. Sabi ko, sir, yung mga NPA, sir, nakalatag na. Ng, maniwala ka dyan, sabi ni sir. Maniwala kayo sa kanila kasi sila yung nakipagkamayan. Yung trabaho kasi namin, sir, doon sa SWAG, kausapin namin yung ito yung pinaka red area. Pasukin namin yan. 3 lang kaming bababa. Ako rin yung PI at saka yung kasama ko na kapgo rin. Yung mga regular namin, sila yung nakapayong sa amin. So, tatatlo kayo. Yes, sir. Tapos sabi ng NPA doon na yung landmine, parang 6 yung patay, sir ba? Kay Sir Corpin. Kasama niya. Sila yung nag-rescue Saan to? doon. Sa Agusan area, sir. Sa Boston. Doon, sir, naambos pa namin ang ginawa namin, sir, para makuha namin yung loob ng ano, sir. Alam namin, sir, na umakyat kaapa ko nito, sir. Umakyat si General Colonel Angkan. Si Sir Bob.
Oo, 60 sila IB pa doon, siya sir. nun. 60 IB, sir. Ay, 25, sir. At 25. Naglakad lang sila. Yung natamaan siya, yung ano doon, sir, yung mga tanod o bantay gubat, NPA yun, sir. Tinawagan namin sila na NPA yan. Mm. Ayaw naman sa Boston area, sir. Mm. Doon. Hindi ko talaga yun makalimutan. Kasi nasa gitna kami ng ano, sir. Yung kami nagpakilala na NPA, yung NPA, saka yung tropa dito sa kabila, nasa gitna kami, sir. Ina mo ngayon terrain? Ano yung tsura? Ano, sir? Ano lang siya, sir? Parang plain area lang, sir. Kay ano man yun? Barangay Sitio. Mm. Sitio. Ng Boston. Pero, yung sa baba, sir, ay, hindi pala. Kami sa gitna, yung sa baba, yung tropa. Dito yung, ano, sir, sa kalsada, dito yung mga NPA. Mm. Tapos tinawagan na namin na wag magdiretso. Si Sir Angkan nagdiretso, yun, natamaan. Parang hindi ko alam kung saan natamaan yun. Sabi ko kay Sir Alvarado, sir, may kalaban talaga, sir. Ayun, doon na, ano na pagtanto ko na yung NPA, ano kasi sila, may pera kasi sila doon. May ano? May pera. Kasi yung mga nasa taas kasi, sir, nasa government, nagbigay man kasi takot sa kanila. Mm. Pero hanggang sa nalipo na sila lahat, doon na. Tapos, ano na, pag 2009, stuck na kami doon sa division. Doon, binugbog na naman ako doon sa Navy. Kapag kamala naman ako na tambay. Dalawa kami, sir. Ano ba yan? Tumakbo ako, sir. Galit yung taga-Navy, hindi ako papasukin. Sabi ko kay si Sir Aquino. Sir Aquino man yung taga Tinopers Brigade. Sir, yung kasama ko, sir, binugbog. Doon na kami sa sir, Navy, nagpatulong. Kasi yung kasama ko, sundalo siya, pero mahaba mang buhok. Hindi talaga pinansin. Pero nung bago ka nagsundalo, nakatulong ka rin ba sa pagpasurrender ng mga kasama Yes, sir. mo? Marami Anong talaga style mo ako, nun? sir. Anong style mo? Bali, kung ibigay sa akin yung target na puntahan mo ito, i-monitor mo kung saan. Ang ginawa ko, sir, pinuntahan ko yung nanay ng target, siniay ko muna. Kinakausap ko yung mga kapatid, saan nag-aral. Mm. Sinulat ko naman kay ano man. Sabi man ng labaw na isulat mo lahat ang detalye. Ang ginawa ko, sir, sinabihan ko si Sir Pada na, sir, bigyan natin ng bigas. Kasi nag-NPA sila dahil sa sir, sa kahirapan. Kinukuha ko talaga yung loob nila. Hinatiran ko ng bigas. Kung ano yung ibigay ko sa kanya. Yung ibigay ni sir sa akin, ibigay ko rin doon. Hatiin ko. Yung quick chow, bigas. Yung bigas na sir, 7 kil. Mm. Yung NFA. Anong tawag? NFA. 7 kil, sir, kasi parang 7 hugasan ba? 7 kill. Ang, Ngayon ko lang marinig yan. ang ginawa ko doon, sir, binigay hanggang sa ganito. Ay, sabi niya, yung kapatid ko ba, gusto niya mag-surrender, walang malapitan. Sabi ko, ako nang bahala. Ako na makipag-usap. Susugal ko yung buhay ko para lang sa kanya. Hanap tayo ng paraan. Ang ginawa namin, sir, diretso kami doon. Tinawagan ko yung tropa na taga-intel doon sa kapitan. Sabi ko, dito kay kapitan. Kasi si kapitan, alam niya lahat. Doon, sir. Parang nabuhayan, 4 yung napasurrender. Yung 2 walang baril. Pero yung totally, alam nila yung mga pasikot-sikot sa bundok. Tuturo nila yung mga guide. Ayun, nagpapasalamat. Ngayon, naging sundalo na rin. Nauna pa sa akin, nagsundalo yung nagsurrender. Pero happy ka naman noon na dahan-dahan ka ng mula Yes, sir. Kapgo Hanggang naging, sir, hanggang naging naging sundalo. Kasi, mahirap man talaga na aaminin mo na ayaw mo. Kahit kaya mo, ayaw. Kaya ngayon, sir, nagsisikapan ko talaga na makakuha rin ng kapgo na katulad ko. Kaya binibigyan ko ng time yung mga kaako rin na mag-aral. Yung iba, sir, hindi kasi nakatapos. Yung mga kaako. Kasi ikaw ngayon,
bilang kadre, ang maganda kasi dahil alam mo ang buhay Yes, sir. ng Kapgo, ng NPA nga eh. Alam na alam mo paano sila dalhin. Yes, sir. Kinakausap ko lang sila, pag medyo mainit ang ulo, ayaw ko lang na mag-inom, kausapin ko, gusto mag-uwi, uwi ka. Huwag lang mag-away. So yung mga medyo bata-bata pa, may 20, 18, pinapaaral ko. Yung hindi nakatapos, sabi ko, mag-aral ka. Huwag kang patulog-tulog dito sa kampo. Mag-aral ka para hindi lang pagiging kapgo yung ano mo. Baka naman maging sundalo ka rin. Yun, yung mga junior ko, sir, naging sundalo na. Malaking bagay ba sa isang Kapgo na maging sundalo siya? Yes, sir, kasi kung mag-a-apply ka doon, sir, sa loob, mag-apply ka ng sundalo, tapos ka na sa lahat, ikaw yung mauna matawag kasi naka-uniforme ka, tapos advance ka na rin. Alam mo na yung anong gagawin, kung ano yung seniority, ano yung officer, sino yung sasaluduhan mo, alam mo na. Kung parang wala na yung civilian mentality. Kaya kung sino yung mga kapgo na nagbabalak na magiging sundalo, magaling sila. Kasi naisipan nila na magsundalo. Sa akin lang, marami pang hindi kasi nakakaalam. Kasi ang sabi ng iba, ang pagkakaalam ng iba, na kapgo lang, hindi lang yung kapgo. Kasi kung kapgo ka, doon magsimula yung buhay mo na magiging sundalo kung gustong magserbisyo. Yan ang second episode ni Master Villar. Galing, galing.